Yan, dito tayo sa Balonggao, Pangasinan. Mabini ito. Bayan ng Balonggao, Pangasinan. Tingnan natin itong property. So, ito yung Barangay Road. Ito yung papasok sa area. So, daan naman talaga ito mga sir, mga madam. Kaya walang magiging problema. Meron na ang poste ng kuryente rito eh. So, matigas na itong daan. So, ito sinasabi ng bayaw ko, nasa 2 hectares. Pero kailangan nating check sa title. 2 hectares. Tapos 5 million. Yun. So hindi pa natin nakakausap yung seller, mamaya kausapin natin. So 2 hektarya, tingnan natin kung anong laman ng property. So yung poste oh. May poste na ng kuryente rito. So tingnan natin gaano kalayo itong poste sa property. Ate, pababa ba yaw? Pababa, yung may pababang daan. Pero may mga bato-bato na. So tinabunan na rin nila ng mga bato-bato ito. Pero siyempre tag-ulan ngayon, pababa yung tubig, may aanod yung ibang bato. Pero sa ngayon kaya ang 4 wheels ito. Pero saktong sakto lang mga sir. Meron mga sasabit na kunting dahon na yan. Pero maluwang naman, sakto. May mga part lang na ano. Pero pag ito ay na-approve yung ano niya, budget niya, sigurado masisemento rin to. Kasi may mga bahay na dito eh. So may mga kapitbahay na dito. So malapit sa elementary school. Ayan. Malapit sa elementary school yun. So dito yung papasok sa area. May daan dito no. Pero ba't nakabakod to? Ay, may binili sila dyan. Ay, private yan, yung road na yan. Siniminto ng may-ari yun. So possible ito, pasisiminto na itong mga ito. May nakabili na pala dyan. Ganda kasi rito, mataas. Mataas na area. Hindi ka babahain kahit anong lakas ng bagyo. Bayan ng Balonggao, Pangasinan. Barangay Mabini. So malapit sa hot spring. Ayan. Paglabas mo dito siguro around nasa 20 minutes from Tiplex ng Carmen na yun. Or 25. So sabihin natin 30 minutes para mas matagal. Ayan. Nabenta na nila itong kabila. Sayang ito sana, manggahan. Ganda sana to dun sa buyer ko na isa. Sayang nabenta na. Ito na yung binibenta. Ito, may mangga naman. Ito tapos fish pan. Ito yung boundary. Tapos fish pan. Ay yung sayo yan. Lakot mo ito na. Ha? Magpastoran. Ito ba yung fish pan na ano? Pag naantayaw? Ay ba? Mayroon siyang fish pan na malaki. Malaki itong fish pan niya mga sir. Diretso hanggang sa baba. Tingnan ko lang itong fish pan. Ito malaki. Pero kailangan mo to magkaroon ka ng deep well para tuloy-tuloy na malagyan mo ng tubig. Gusto mong ayusin itong fish pan nila. Kasi napakaluwang. Luwang ng fish pan. Ilang piraso kaya bang ganito bayaw? Yung boundary, yung lupa mo na. May lupa pa si bayaw ko rito. Baka balang araw, benta niya rin. Para mag-milyonaryo ka na bayaw, benta na natin. Ilang area yung lupa mo? 1 for the 1, 2, 3, 4. Ito ng mangga. Tapos may siniguelas. 5. Pang-5 mangga. Siniguelas pa. 1, 2, 3, 4, 5. 6 na siniguelas. Ayan. Yan, kasali pa yan ba? 6, 7. 7. 8. May siniguelas pa. 9, 10, 11, 12. Marami yung mangga. Bilangin ko ulit. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18. 18 mangga. Ah, oh, so 18 na native itong isang apple, no? Isang apple. 18 na. Yung lupa sa kanya pa. Oh, may rice land pa siya. 2 hectares. Ganda. Ganda ng property. Ayan. Nakadikit sa dam. Dalawang lupa. So naka-ready na for ano, o nakasabog na yan. Nasabog. So sabi ni Beo, ang boundary niya yung mga yung ano yung tubig, yung irrigation. So pag okay na yung irrigation, nakadikit na, no? Pag natapos yung project na irrigation. Tapos dito ba niya banderina dito eh? Ah, yung taas hindi nakasali. Basta yung diretso lang dito. Tapos parang nag-L, no? Parang nag-L or nag-7. Ayan, hanggang dun na yung property. Pakalawang. Yung bako dun, no? May tayo drone man. Ayan, napakaganda ng property. Ayun, sabay ako 2 hectares ito, pero tingnan natin yung title mamaya or kung nandyan yung may-ari. Pero nandyan yung may-ari ba? Kausapin natin. So ayan. So ayun, 2 hektarya. Tapos bayan ng Balungaw, Pangasinan, mayroong 18 na mangga na native. Ito napakalaki nito. Mangga. Ito yung pinakamalaki. Tapos meron siyang isang apple mango, tapos meron siyang mga siniguelas. So meron siyang rice land. Ayan, sa mga naghahanap ng rice land, maganda ito. Ganda nito. So tapos yung presyo nga 5 million na, pero kausapin ko muna, baka mamaya nagkamali si Beo. So ayun po. At tanungin na rin natin yung CGT at kung ano man po yung mga kailangan nilang sagutin. So ayun. Kitang-kita po yung bayan ng bundok ng Balungaw yan. Ayan, God bless you all mga sir, mga madam. Yan, ito yung property dito sa likod. Picture lang natin. Okay. Picture natin pataas. Napakaganda ng property na ito mga sir. Oh. Ganda. Yan yung mga boundaries din niya, kung saan po yung na araro. Ayan yung mga boundaries niya mga sir. Ayan yung boundaries ng property. Tapos ito naman yung sa may palabas ng property. Ayan, mga mangga. So ang ganda. So yung mga kawayan naman yung boundaries niya. Ayan, tingnan natin palabas para akuan. Complete yung video, hindi lang siya paloob. Ayan. So napakaganda ng property na ito. Meron siyang 18 mangga na namumunga, native. Tapos may isang apple mango. So meron din po siyang mga siniguelas. Ayan, siniguelas, napakarami. So 5 million. So 2 hektarya daw, sabi ni Bayaw. So ganda naman. Pwede na to sa ganung presyo. Sana hindi nagbago ang isip ng seller natin. Ayan. Tapos yung daan, saktong sakto pa, nakatutok. Barangay road siya, pero hindi pa siya sementado. Pero dito sa part na ito, may nakabili na rin ng mga property. So yung boundary niyan, kaya Bayaw ko yan. Ayan. Malay nyo, benta rin niya. Pandagdag na Bayaw. Tapos may mga kawayan siya. Kawayan. So yung fish pan, ayan. Daw. Oh, malaking kinita nung pinupukan da. Pinupukan. Nilagyan daw ng tilapia doon, maganda daw. Laki daw ng kinita. Bakit binibenta? Kasi matanda na yung may-ari. At gusto niya ibenta na lang niya at hati-hatiin yung mapagbentahan kaysa ipamana para hindi na siya pag-awayan, kumbaga.
ng mga maiiwan anak at apo. So para sa mga apo yata to, no ba? Para sa mga apo daw to. So pan lang to, kailangan lang ng kunting himas, tawad. Ayan, makukuha natin to mga sir. Ganda eh. Ito na yung boundary niya. Ayan, pag ganun na siya, padiretso siyang ganun. Ito may bakod naman siya pero sira lang kasi. Ito diretso yan. Ayan, sira lang kasi yung bakod eh, pero napakaganda ng property. So ayun, ito ang ining ko dito. Joel, God bless you all.